Hello mga kaibigan, good morning. At ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng samosa wrapper. Kailangan lang po natin ay ang harina, kunting oil, asin at tubig. At masahin lamang ng mabuti. Kailangan ay ganito yung consistency niya. At kapag ganito nakakinis, ay ibuka ulit natin. I-open ulit natin yung dough. Tulad nito. Ito. At saka natin ulit masahin. Kailangan po ay huwag natin tigilang masahin hanggat hindi natin makuha yung tamang consistency ng gagawin nating samosa wrapper. Kailangan po ay ganito at i-rest po muna natin ng 30 minutes. Ayan, takpan natin for 30 minutes. So, ito na nga guys, after 30 minutes, kailangan na natin hatiin at i-roll. Gawin natin balls para mas ma-estimate natin kung ilang pieces of samosa wrapper na magagawa natin. So, hatiin lang natin siya ng hatiin natin sa isa. Ayan. Siyempre, ilagay po muna natin dito. Isang part, isang portion. Tapos, kailangan natin gamitan ng flour. Tapos, ayan, ganito lang ang gagawin natin. Habain. Ayan, guys. Tapos, anuhin natin. Putol-putulin ng ganito kahaba. So, kapag may sobra doon sa nagawa natin, ang gagawin natin is, ito guys, nagawan ko siya ng 5 pieces. Eh dahil may sobra ng kunti, bilog-bilogin natin at hatiin din natin sa 5. Spread natin dito sa bawat isang pirasong hatiin natin. So ayan. At kailangan natin itong bilogin. Yung pagbilog niya guys, ganito lang at i-push. Ayan. Ayan, push. Push down. Push down. Tapos itabi natin para ma-rest uli. Ilagay natin dito. Pwede nyo rin ilagay sa tray. Tapos takpan nyo ng tela or plastic. So, ang isunod natin ay yung kalahating portion ulit. Pahabain ulit natin. At syempre kailangan natin hatiin ulit sa 10 or 5 pieces. So, ayan. 2, 3, 5. So, i-roll ulit natin. Ayan. Push down. Tapos, pahingaan ulit natin dito. At kuha na lang tayo ng isa-isa. So, guys. So, ito na nga, guys. So, kailangan natin itong i-flatten. So, kailangan natin ng rolling pin.
I-roll po natin ito isa-isa. At ito yung gawin nating pangsukat. Ayan. Dapat ganyan din ka. Lapad. At ganun kahaba. So, ito guys, ito na. Naroll ko na siya. Kaya itabi natin dito. Okay, kuha ulit tayo ng isahan dun sa maubos nating i-roll. Hindi na nila ba? Gusto-gusto ko ito. So, ito na nga ang another step natin. Isa-isahin natin ilagay dito. At pahiran ng mantika. Hanggang sa maubos yung 10 pieces. So, ito na nga mga kaibigan, yung pinakang last. So, ipatong ulit natin dito. Bali yung 10 pieces, pinagpatong-patong natin. Saka na natin ito gamitan ng rolling pin. Pero, spread muna natin ang kamay natin. At dahan-dahan nating i-push up. Push down. Push up. Push down. Push up, push down. So, dahil wala nang space dito sa bandang baba, so, ipo-push up na natin. Kailangan natin pantayin dito. Okay. At syempre, kailangan nating, para pumantay sila, ay kailangan nating tanggalin yung mga edges. Yan po, tinanggal natin itong mga edges na to. Ayan, at syempre kailangan na nating hatiin. Siguro mga mga 1 inches and a half. Hati-hatiin na natin.
kailangan natin ilagay sa tray at ilagay sa oven. Extra. Extra naman. So, ayan mga kaibigan. Ayan. At kailangan natin ilagay sa tray dahan-dahan. So, ganito lamang po ang pag-transfer sa tray para hindi kayo mahirapan. I-fold nyo ng ganito. Tapos, kunin nyo yung sa dulo. Saka nyo ilagay dito. Yung init. Mainit. Masama init yun. Ilagay ko lang sa low heat. Ouch. Okay. So, dahil maliit ang tray natin, isa-isahin muna natin. O dalawa lang ang nakapasok dito sa tray. So, ayan na nga po mga kaibigan, yung ating homemade sambusa wrapper. Ayan. Siyempre, tinanggal na natin sila sa kanilang mga pagkakadikit. So, ayan, ganito lamang po kasimple kung paano gumawa ng sambusa wrapper. Thank you for watching. I love you all.